Tinutugis na ng PNP at NBI si Ronnie Dayan, ang dating driver at bodyguard ni Senator Laila De Lima. At sa mga pagdinig sa Kongreso, si Dayan ang itinurong bagman umano ng NOY Justice Secretary na idinadawit sa bilibid drug trade. Pero ayon sa DOJ, may mga protektor umanong local officials si Dayan. Inaasahan namang darating sa Pilipinas sa Biyernes ang isa pa umanong posibleng maging vital witness laban kay De Lima na si Kerwin Espinosa. Gaya ni Dayan, posible raw siyang isailalim sa Witness Protection Program. Narito ang report. Matapos umamin ni Senator Laila De Lima sa kanyang naging relasyon, ang tanong ngayon ng mga otoridad, nasan si Ronnie Dayan? Ipinaaresto ng Kamara ang dating driver bodyguard ng senadora dahil sa pangiisnab sa pagdinig kaugnay ng New Bilibid drug trade. May alok ding 1 milyong pisong pabuya sa kung sino ang makakapagturo sa kinaroroonan ni Dayan. We have also directed Police Regional Office 1 to create tracker teams, Your Honor. And in 2 occasions, raids were conducted in Orbistondo and vicinity, Your Honor. But unfortunately, the result was negative. We have created teams, Your Honor. We have tapped our regional offices, not only in the northern Luzon, not only in central Luzon, but in nationwide. Ayon sa House Subcommittee on Correctional Reforms, importante si Dayan sa pagresolba sa issue sa bilibid. Siya kasi ang itinurok ng mga bestigo na bagman daw ni De Lima. Ang anilay taga-kolekta ng drug money mula sa mga inmate. Ang problema, ayon kay Justice Secretary Vitaliano Aguirre, we were told that the Ronnie Dayan is being protected by some high public officials in his home province of Pangasinan and other northern provinces up to Baguio. Hindi naman pinangalanan ni Aguirre kung sino ang mga tinukoy niyang opisyal. Nauna nang sinabi ng kalihim na lalong idiniin ni Senator Laila De Lima ang sarili sa kanyang pag-amin sa naging relasyon nila ni Dayan. Pero kung si Pangulong Rodrigo Duterte ang tatanungin, walang magagawa ang revelasyon ng senadora kung di naman mahahanap si Dayan. Medyo malayo yun. Malayo yun because you have to prove na itong sino yung lalaki? Ronnie Dayan. Wala, hindi naman rin makita. Hindi mo makunan ng statement. And he cannot answer for himself. So he's not around. Bakit nawala siya? I hope he would still be alive. He is a vital witness. Hindi naman naniniwala mga kaanak ni Dayan sa Pangasinan na sangkot ito sa kalakalan ng illegal na droga. Hindi raw nila alam kung nasan si Dayan. Hindi na namin alam talaga kung saan siya nagpunta. Baka pinatay na siya o ano. Kaya hindi na namin talaga alam kung nasaan siya. Hindi na po siya talaga nagpaparamdam kahit text. Kahit text, hindi namin alam. Sana lumantad ka na para harapin mo yung mga bintang sa iyo. Harapin mo yung mga bintang sa iyo para matahimik na kami dito. Samantala, inaasahan namang maibabalik sa Pilipinas sa Biyernes ang itinuturong big-time drug lord sa Eastern Visayas na si Kerwin Espinosa. Handa raw si Kerwin na isiwalat ang kanyang nalalaman tungkol sa illegal drug trade. Posible raw siyang ilagay sa Witness Protection Program kasama ng kanyang asawa at 3 batang anak. Si Senator Laila De Lima hindi raw masusurpresa kung siya na naman ang idadawit ni Kerwin Espinosa sa drug trade. Baka mag-offer na naman sila ng immunity dahil nga ilalagay sa WPP. So, ako na naman ang ituturo niyan. Baka nga yung pagpatay sa tatay niya, si Mayor Espinosa, was a warning sa kanya na mag-cooperate siya. Na ganun din ang ginawa kay JB Sebastian. Pero muling iginiit ni De Lima na walang katotohanan ang mga aligasyon. Sabay buwelta sa mga nagsasabing mag-resign siya kasunod ng pag-amin niya sa namagitan sa kanila noon ni Dayan. Sila dapat ang nagre-resign sa ginagawa nila eh. Wala silang mga, wala silang qualms about doing all this to me. Anong klaseng mindset yan? Na since yun ang gusto ng Pangulo, ginagawa din nila ang lahat. Kahit yung pamimilit, pagko-coerce, pag-blackmail ng mga witnesses.